Noong gabing pinakatoksiko, nag-message ako kay Bingshan Xiaohua. Hindi ko na kaya. Sino man ang gusto nito sa student council, siya na. Sawang-sawa na ako sa malamig mong mukha araw-araw, na parang may utang kang 8,000,000 sa buong paaralan. Pagkatapos kong magpadala, tumitig ako sa screen ng 3 segundo. Biglang umakyat ang alak sa ulo ko at may bumugso sa dibdib ko. Tapos na. Parang nasabi ko ang masama sa puno ng estudyante ng student council. Siya ang nominal na superior ko. Makalipas ang 3 minuto, nag-vibrate ang cellphone ko. Sumagot si Suyorong, kailangan mong mag-apply para umalis at kailangan itong maaprobahan. Pag-uusapan ng student council ang proseso ng pagpirma ng guro. Sa tingin ko, medyo nagaganyak ka ngayon. Kung may problema ka sa workload ng publicity department, maaari tayong magkita bukas ng tanghali sa ikalawang palapag ng kantin, okay? Linyu, nasaan ka? Huwag kang magkunwaring patay. Tinitignan ko ang mga mensaheng iyon. Ang huling malinaw na kaisipan sa aking isipan ay, paano siya nagtanong ng okay? Pagkatapos, lubos na umakyat ang alak. Ulo ko, bigla, tulog na parang naputulan ng kuryente. Si Suyorong sa kabilang dulo ng cellphone, halatang hindi pa tulog. Ang buong susunod na pahina ay mga mensahe niya, 33 piraso. Linyu, natanggap mo ang sagot. Ito ang opisyal na abiso ng Student Council President sa mga miyembro. Kung hindi ka sumagot sa loob ng 5 minuto, iisipin kong may nangyari sa'yo. Talaga bang tatawag ka sa pulis? Tungkol sa iyong unilateral na pag-alis, Kamara. Lubos itong binibigyang pansin ng Student Council. May binuo kaming pansamantalang grupo para sa komunikasyon. Ako ang pinuno. Ako rin ang miyembro. Pinag-aaralan ang iyong mga dahilan. Ang iyong mga dahilan ay hindi sapat. Hindi maaprubahan. Sagutin mo agad. Hindi ka na naman ba nagpupunta sa tabi ng lawa para magpahangin? Kung talagang mahulog ka sa lawa, sino ang gagawa ng poster bukas? Hindi lang poster ang pinag-aalala ko. Nag-aalala rin ako para sa'yo. Pero kailangan talaga ang poster bukas ng 9:00 para makita ng guro. Linyu, magsalita ka. Bibilang ako hanggang 3. 3. 2.5. 2 at 1. 1 at 3 kapat. Sige na, hindi ko na kaya. Nanalo ka. Kinikilala ko, mukha akong hindi pala kaibigan. Ang pagtama sa mesa ay nagpapakita ng galit. Sa totoo lang, pinagpapawis lang ang aking palad. Maaaring bawasan ang workload ng publicity department. Hindi mo kailangang gawin ang poster magdamag. Hindi mo kailangang gawin ang mga tweet ng mag-isa. Siyaking, mali. Hindi maaalis ang siyaking, pero maaaring ipagawa sa vice president. Mali rin. Isa akong civil student. Bumalik ka. Ipinapangako kong hindi na ako magiging masungit sa'yo. Huwag kang mahuli sa morning meeting, hindi kita papansinin. Kung kakain ka ng snail noodles sa opisina, magbubukas ako ng bintana. Kung natutulog ka sa desk, patay ko ang ilaw. Teka, bakit parang nag-aalaga ako ng stray cat? Nagpasya na ako. Hindi mo na kailangang maging miyembro. Ikaw na ang maging president. Ibinibigay ko sa iyo ang posisyon ng Student Council President. Ang pondo ng Student Council ay hindi magagamit ng ganyan, pero personal ko ito. Huwag kang magkaroon ng mabigat na damdamin. Kung hindi mo maibalik ang perang natanggap mo, ipaimbestigahan ko sa mga kaklase ko sa law school. Tungkol dito kung kaso ba ito ng panloloko dahil sa damdamin. Nanalo na sila ng mga parangal sa mock trials, napakahusay nila. Linyu, tulog ka na ba? Ang tanga mo. Bakit hindi ka pa sumasagot? Nakapajama ako, nakabalabal ng down jacket. Nakaupo ako sa maliit na upuan sa balkonahe ng dorm, hawak ang telepono ko, parang asong naghihintay sa amo na matapos ang klase. Suyorong, nakakatawa, aso. Masaya ka na ba? Kung hindi ka pa rin sasagot, hahanapin kita sa tapat ng dormitoryo ng mga lalaki. Hahanapin kita sa tapat, pero baka maligaw ako ng daan at mapunta sa graduate school building. Kung bukas sa confession wall ay may lumabas na balita tungkol sa isang student council president na naligaw ng 2 ng madaling araw sa tapat ng South Gate, humihingi ng pagkilala. Yun ay ako. Tandaan mong bigyan mo ako ng kaunting dignidad. Talaga akong nag-aalala para sa'yo. At talagang natatakot akong umalis ka. Alam mo ba, unang beses kitang nakita sa tapat ng booth para sa orientation. May dala kang maraming papeles, natapilok ka sa bandila at muntik mo nang mapatid ang mga bagong estudyante. Tinawanan ka ng iba. Gusto ko ring tumawa pero noong mga oras na yon naisip ko. Bakit ang cute niyang maging tanga? Pagkatapos, dumating ka para sa interview. Tinanong kita kung bakit ka sumali sa publicity department. Sabi mo dahil may aircon sa opisina. Nanigas ang mukha ng lahat ng guro. Gusto kita. Matagal na kitang gusto. Hindi ito gawa-gawa dahil sa alak, hindi ako umiinom. Malinaw ang isip ko at nakakahiya. Kung tulog ka na, matulog ka na. Hindi na kita gagambalain. Pero ang unang bagay na gagawin mo pagkatapos mong magising bukas ay sumagot. Marami kang utang na mensahe sa akin, isa man lang ay hindi mo pwedeng laktawan. Good night, malaking tanga. Hindi, gusto ko pa ring sabihin.
Talagang gusto kita. Sobrang gusto kita. Handa na. Huling mensahe. Kung hindi ka sasagot bukas, babaguhin ko ang schedule ng duty ng publicity department. Paupuin kita sa tabi ko araw-araw. Walang makakapagpigil sa akin. Ito na talaga ang huling mensahe. Hustisya, sagutin mo ako. Kinabukasan, nagising ako na lasing. Ang ulo ko'y parang sasabog, binasa ko ang lahat ng 53 mensahe. Ang unang reaksyon ko, hindi pa ako gising. Ang pangalawang reaksyon, ang panaginip ay sobrang nakakatuwa. Sino si Suyurong? Isang malaking biro, student council president, perfect score sa calculus. Dating captain ng debate team. Nag-donate ang pamilya niya ng isang gusali ng sining sa paaralan. Tinawag siyang West University joke sa forum. Maganda, haha, at ang Southgate. Gayong sinabi niya sa WeChat kagabi na siya ay isang aso at nagpadala pa sa akin ng 50,000 yuan. Sumandal ako sa headboard at nagpahinga ng 2 minuto, paulit-ulit kong sinigurado ang 3 bagay. Ang mga salitang ito ay talagang mula kay Suyorong at kay Zhang Hao. Pangalawa, ang 50,000 yuan ay nasa chat box. Pangatlo, talagang sinabi ko na mukha siyang maasim at utang niya sa buong paaralan ang 8 milyong yuan kagabi. Pagkatapos ma-verify ang pangatlong bagay, lubos akong nagising. Hindi dahil sa pagkaantig, kundi dahil sa takot. Isang ordinaryo at napaka-ordinaryong mahirap na estudyante. Ang nagmura sa chairman ng student council at sa dating joke. Hindi lang hindi siya lumabas para sa akin, nagpadala pa siya ng 53 mahahabang mensahe. Dagdag pa ang 50,000 yuan. Makatuwiran ba ito? Napaka hindi makatuwiran. Mabilis na nag-isip ang utak ko. Ang pinakamalaking posibilidad ay ito ay isang pagsubok. Sinusubukan niya kung gagamitin ko ang pagkakataon para makalapit, kung tatanggapin ko ang pera, kung ipapadala ko ang mga chat record sa confession wall. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong tulad ni Suyorong, nakakita na sila ng marami na may masamang balak simula pagkabata. Mas malamig, mas alerto, natural lang. Kung bigla akong napuno ng damdamin at umuwi at sabihin gusto rin kita. Bukas ay masasabi niya sa mahinahon at walang emosyon na tono, kamusta, estudyante Linyu, mangyaring bigyang pansin ang mga hangganan. Ang student council ay hindi nagpapahintulot na dalhin ang personal na damdamin sa trabaho. Sa pag-isip nito, nanlamig ang likod ko. Higit pa rito, kahit na sa 1,000,000 pagkakataon, totoo ang lahat ng sinabi niya. Ano ang magagawa ko? Chairman Su, gusto rin kita. Anong klaseng biro yan? Nakatira siya sa Lakefront Villa area. Ako ay nakatira sa dorm na 6 ang kama. Ang isang jacket niya ay katumbas ng baon ko sa isang semestre. Kailangan ko pang maghintay para sa 10 yuan para sa 3 peres ng medyas. Ang nanay ko ay may maliit na tindahan sa bayan. Nagpupuyat siya para makapag-ipon. Ang baon ko buwan-buwan ay 900 yuan, kung saan kailangan kong magtabi ng 200 yuan para sa kanyang gamot. Hindi lang simpleng distansya sa pagitan natin sa campus, kundi isang tunay na agwat sa uri ng pamumuhay. Matagal akong nakatitig sa screen. Nagsulat ako, binura, nagsulat ulit, nagbura ulit, at sa huli ay pinili ang pinakaligtas na sagot. Chairman Su, nakita ko ang mga mensahe mo kagabi. Humihingi ako ng paumanhin. Hindi ko dapat sinubukan ka noon. Ang pag-atras ko ay dahil sa biglaang bugso ng damdamin. Binabawi ko ito. Hindi ko tatanggapin ang transfer. Ayusin ko ang poster ng anibersaryo ng paaralan gaya ng dati. Sa sandaling ipinadala ko ito. Sinabi ko sa aking sarili na ito ang pinakamatalinong desisyon. Hindi dahil ayokong sumagot, kundi dahil sa takot. Mula pagkabata, alam ko na ang isang bagay, ang mga bagay na ibinibigay ng iba. Kung hindi mo kayang tanggapin, masakit kapag nahulog. Madalas sinasabi ng nanay ko, mas mabuti pang mabasa ng ulan, huwag maging maramot kung hindi sayo ang saya. Madalas kong natatandaan ang pangungusap na ito sa loob ng maraming taon. Noong high school, may isang babae sa klase na mabait sa akin. Lagi siyang nagdadala ng gatas para sa akin, at hinahiram niya ako ng payong kapag umuulan. Akala ko ito ay pagmamahal. Nang magkaroon ako ng lakas ng loob na umamin, nagalit siya at mahinahon na sinabi. Umuulan, iniisip ko lang na nahihirapan ka at gusto kitang tulungan ng kaunti. Huwag mo sanang maliintindihan ang mga salitang, huwag mong maliintindihan. Parang tinik na nakatusok sa puso ko sa loob ng maraming taon. Mula noon, kapag may mabuti sa akin, ang unang reaksyon ko ay hindi tuwa kundi pagpapaalala sa sarili. May karapatan ka ba rito? Kaya kahit sinabi ni Suyorong na gusto niya ako, takot pa rin ako. Takot akong magsisi siya, takot akong magising siya at malaman na. Sobra siyang nawalan ng kontrol kagabi. Takot akong pagkaklaro niya ng isip, babalik siya sa pagiging tulad ng bundok shuang. At ako naman, na napunta na sa kalagitnaan ng bundok, hindi makakaakyat at hindi rin makababa. 9:10 minuto ng umaga. Nagmamadali akong pumunta sa opisina ng student council, 10 minuto akong nahuli. Si Shen Qiao sa labas ng pinto ay nakita,
ang kanyang mga mata ay komplikado. Si Shen Qiao ay kasosyo ni Suyorong. Siya ang pinuno ng Departamento ng mga Lihim ng Student Council, palaging malumanay ang pananalita, ngunit ang kanyang mga mata ay tila kayang suriin ang mga rekord ng krisis sa buong paaralan. Umisi siya sa akin at mahinang sinabi, Lin Yu. Mukhang hindi maganda ang muod ng tagapangulo natin ngayon. Iniisip ko, kailan ba siya naging masaya? Hindi, mukhang maganda naman siya kagabi, kahit papaano ay masigla siya sa pagsusulat. Pumasok ako sa opisina ng Publicity Department, binuksan ang computer, at tinitigan ko ang opisina ng tagapangulo. Nakasarado ang pinto. Ang pinto ni Bailian, na kinikilalang weather forecast ng Student Council. Ganap na nakabukas, maaaring makipag-usap ng normal ngayon. Bahagyang nakabukas. Magsalita ng kaunti tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan. Ganap na nakasara. Huwag lumapit maliban kung kinakailangan. Kung lalapit ka, ang iyong sariling kapalaran. Huminga ako ng malalim at kumatok sa pinto dala ang poster ng pagdiriwang ng pagpapasalamat. Isang malamig na salita ang lumabas mula sa loob, pasok. Pumasok ako sa pinto. Nakaupo si Suyorong sa likod ng mesa, nakasuot ng puting kamiseta na may itim na kardigan, at ang kanyang buhok ay nakaayos gamit ang isang perlas na hairpin. Mukha siyang malinis at malayo. Tumingin siya sa akin ng isang segundo bago mabilis na ibinaba ang kanyang tingin. Isang segundo lang. Inabot ko ang mga dokumento at sinabi, Tagapangulo Su. Nandito na ang draft ng poster. Binuklat niya ang 2 pahina at ang kanyang tono ay pareho pa rin tulad ng dati. Gawing mas mababa ang saturation ng kulay ng pangunahing karakter at huwag gumamit ng kulay ng tsampaka para sa slogan ng pagdiriwang ng pagpapasalamat, mukha itong hindi seryoso. Ang posisyon ng logo ng Youth League sa ibabangka ng sulok ay dapat na 1 milimetro pataas. Tumango ako, sige. Ibigay mo sa akin bago alas 8 ngayong gabi. CJ, mayroon pa ba? Nang tatalikod na ako para umalis, sandali. Tumigil ako. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Narito na. Sasabihin na ba niya ang tungkol sa kagabi? Nag-isip si Suyorong saglit at sinabi, mali ang zipper ng iyong uniforme. Ibaba ko ang aking tingin, inayos ang zipper, at lumabas ng opisina, nakatayo sa hallway. Natulala ako ng ilang segundo. 53 mensahe lang. 50,000 yuan na transfer, base sa pagkakagusto ko sa'yo, nagkita tayo kinabukasan. Sinabi niya sa akin na baluktot ang zipper. Hindi ko maintindihan pero parang okay lang. Nagsisisi na siguro siya. Kalimutan na lang natin na parang walang nangyari kagabi. Magpatuloy na lang tayo bilang ordinaryong presidente at sekretary. Masaya na yan, ligtas pa. Bumalik ako sa opisina. Binuksan ko ang design software. 2 beses ko lang inayos ang kulay sa maghapon. Nag-pop up ang mensahe ni Luye. Bro, buhay ka pa. Buhay pa. Si Luye ang aking kasama sa kwarto. Nandoon din siya kagabi sa inuman. Hindi ba't sabi mo alis ka na sa student council? Bakit ka nasa opisina ulit? Mga salita ng lasing. Sumagot agad si Luye, kailangan pa rin maging stable. Hindi ko siya pinansin. Dahil paglabas ko ng opisina kanina, pakiramdam ko tinitingnan ako ni Suyorong mula sa likuran. Ang tingin ay napakagaan. Parang hamog na bumagsak sa balikat ko. Nang lumingon ako, nakasara na ang pinto ni Baye. Ang susunod na linggo ang pinakakakaibang linggo simula nang pumasok ako sa student council. Nagbago ang pakikitungo ni Suyorong sa akin. Hindi siya naging mas malambot o mas malapit. Naging abnormal siyang formal. Bawat salita ay parang kinopya mula sa student council work manual. Dati, kapag pinupunan niya ang mga miyembro sa meeting, may kasama pang personal na estilo. Halimbawa, sino ang gumawa nitong layout? Nawala ang aesthetic sa hangin. Ngayon, naging ang layout na ito ay kulang sa pagiging madaling basahin. Pakiayos ng propaganda department at isumit muli. Dati, kapag nakikita niyang nagpupuyat ako para mag-ayos ng trabaho, sasabihin niya ng malamig, hindi matatapos kung hindi ka maagang magsimula. Ngayon, naging, pansinin ang time management. Iwasan ang hindi epektibong pagdalo. Parang walang emosyon akong campus lie. Pinakahalata, hindi niya ako tinitingnan. Kapag may meeting, ang kanyang tingin ay lumilipat mula sa External Relations Department sa kaliwa, papunta sa mga problema sa kanan, na eksaktong iniiwasan ang 3 posisyon ng Propaganda Department na ako yon. Parang hindi ako anino kundi isang black hole na makakasakit sa mata. Ngunit mayroon ding pagkakamali. Noong Miyerkules ng hapon, pumunta ako sa pantry para uminom ng tubig, dumaan sa opisina ng presidente. Nakalagay ng kaunti ang pinto ni Baye. Hindi ko naman talaga balak tumingin pero napansin ng aking paningin. Si Suyorong ay nakatingin palabas sa siwang na yon. Sa paglingon ko, mabilis na isinara ni Baye ang pinto. Mabilis niyang isinara na parang nagtatago ng ebidensya sa krimen. Mas lalong kagimbal-gimbal noong Huwebes. Inilagay ni Shen Qiao ang isang tasa ng kape sa mesa ko. Binigay ni Lin Yu sa'yo. Tiningnan ko ang tasa, sino ang nagbigay?
Walang imik na sinabi ni Shen Qiao, benepisyo ng student council ngayon. Lahat ay may libreng kape. Sumulyap ako sa paligid ng opisina. Tama, bawat isa ay may tasa sa kanilang mesa. Okay. Kinuha ko ito at tinikman. Amerikano, walang asukal. Mainit, tamang-tama ang aking gusto. Sandali lang. Pati sa pag-customize ng mga pabor, tiningnan ko ang kape ni Luye sa mesa. Lumipas siya para mag-aircon sa student council. Mayroon ding isang tasa sa mesa, may nakadikit na half sugar latte sa tasa. Totoo nga, kalahating latte lang ang iniinom ni Luye. Ang pagiging pare-pareho nito ay sobrang personal. Nang malaman ko kalaunan, biglang inanunsyo ni Suyulong ang sekretariat noong umagang iyon. Nag-order sila ng kape para sa lahat ng departamento, hinihinging maihatid sa loob ng kalahating oras. Kinuha ni Shen Qiao ang listahan at tinanong ang mga kagustuhan ng bawat isa. Nang ako ang tanungin niya, si Suyulong ay nagdagdag sa tabi, Amerikano, malamig na ulan. Walang asukal. Maligamgam. Tanong ni Shen Qiao. Presidente, paano mo nalaman? Tumingin si Suyulong sa mga dokumento. Narinig ko kanina sa pantry. Bumaba ang tingin ni Shen Qiao ng 3 segundo. Ang galing talaga ng memorya mo, Presidente. Tumugon si Suyulong ng iilanam. Nang malaman ko kalaunan, ang kabuang kape noong araw na iyon ay nagkakahalaga ng higit sa 800. Ang mga pondo ng Student Council ay hindi maaaring i-claim. Si Suyulong mismo ang nagbayad para makainom lang ako ng maligambam na Amerikano. Inalok niya ang buong Student Council. Sinabi ko sa sarili ko, huwag masyadong isipin. Bayernes, nagsimulang magbago ang mga bagay. Ang taunang pagdiriwang ng kabataan ay nag-imbita ng mga estudyante mula sa katabing musical college para mag-perform. Isa sa kanila ay isang babaeng nagngangalang Wenyu, 3rd year, kapitan ng hosting team. Bilog ang mukha, umingiti na may dimples. Masigla siyang magsalita at siya ang responsable sa mga hosting script para sa gabi. Ako naman ay responsable sa background ng entablado at mga screen ng daloy. Marami kaming nag-uusap. Si Wenyu ay may kakayahan na makipagkaibigan sa kahit sino sa loob ng 3 minuto. Sa aming unang pagkikita, tinanong niya ako, Liu Jr., saan nabili ang Osmanthus olong sa inyong opisina? Ang bango. Sabi ko, ginagamit sa pantry. Pwede ba akong makahiram ng 2 pakete? Huwag mong sabihing manghiram, sabihing makahiram. Kung gayon, manghihiram ako ng 2 pakete at hindi na ibabalik. Hindi ko napigilang matawa. Ang pagtawa na yon ay napakagaan. Hindi siya mapanirang puri. Ang pakikipag-usap sa kanya ay parang pagbibilad sa araw. Hindi ko napansin na ang aming pwesto ay eksaktong tapat ng opisina ng presidente. Hanggat nakabukas ang pinto kahit kaunti, malinaw na makikita. 3:00 ng hapon. Isang abiso ang lumabas sa Student Council group chat tungkol sa pagbabago ng mga tauhan para sa visual coordination ng School Anniversary Gala. Matapos pag-usapan ng Presidium, ang original na visual coordinator ay gagawing assistant. Ang visual coordination ay mapupunta kay Liang Mu. Mangyaring isagawa ng mga kaugnay na tauhan ang handover. Nakatingin ako sa abiso ng mahabang panahon. Ang proyektong ito ay kasama ko na ng 1 buwan, background ng entablado, poster extension, layout ng programa. Lahat ito ay ginawa ko. Ngayon, biglang nagpalit ng tao. Pumunta ako kay Suyulong. Pangulong Su, bakit pinalitan ang visual coordinator ng school anniversary? Nakatingin siya sa dokumento. Pag-optimize ng pamamahagi ng trabaho. Nasundan ko na ito hanggang sa rehearsal. Marami kang gawain kamakailan. Angkop na pagbabawas ng pasanin. Ang tono ay napakakalmado na hindi normal. Nakatayo ako sa harap ng desk at tinitingnan siya. Hindi siya tumingala. Nakita ko ang mga daliri niya na nakakapit sa sulok ng dokumento. Napakahigpit na pumuti sila. Hindi na ako nagtanong. Lumingon ako at umalis. Pabalik sa Student Council, tinitigan ko ang grupo ng mga notification. Binuksan ko ang notes app sa telepono ko. Nagdagdag ako ng iisa sa dulo ng isang entry. November 10, nakita ni Suyurong na kausap ko si Wenyu sa labas ng opisina. Sa hapon, nag-iisip ako tungkol sa kung paano ko inayos ang mga visual para sa Xiaoging. Ang hinala ay nagsiselos. Ang pamagat ng entry na ito ay mga ebidensya na maaaring gusto ni Suyurong si Linyu nagtutugma. Nagsimula akong magtala noong Marso hanggang ngayon. Entry #87. Siguro iniisip niyo na magkasalungat ako. Kung matagal ko nang sinusulat ito, bakit ko pa nagkunwaring hindi ko naiintindihan? Dahil pinaghihinalaan ko na gusto niya ako, ngunit hindi ako sigurado kung kaya kong tumugon. Iyan ay 2 magkaibang bagay. Hindi ako manhid. Sa halip, alam ko masyado. Kahit maliit na kabaitan mula sa iba, matagal ko itong natatandaan. Ngunit dahil dito, mas natatakot akong mali ang pagkakaintindi ko sa kabaitan bilang pag-ibig. Natatakot akong ang lahat ng aking pagsisikap ay nagbigay lang siya ng payong ng magalang. Si Wenyu ay hindi alam tungkol sa pagpapalit ng tao. Pagkatapos ng rehearsal noong Biyernes ng gabi,
Tinawag niya ako sa labas ng theater. Linyu, libre ka ba sa Sabado? Tinanong ko, anong meron? Medyo nahiya siya. Ang kasintahan ko na si Jiang Yan ay gustong mag-propose sa akin sa viewing deck sa likod ng bundok. Alam ko na. Hindi niya kayang itago ang mga bagay. Kahapon sa rehearsal, ipinakita niya ang singsing at ang pendant. Gusto kong pumunta ng maaga para tingnan ang daan. Natatakot akong magkaproblema siya. Ngunit medyo nakakahiya kung pupunta ako mag-isa. Sasamahan mo ba ako? Si Jiang Yan at ako ay tagabayan. Kilala namin ang isa't isa dati. Nag-isip ako at pumayag. Walang dapat ikabahala dito, pero hindi ko alam kung sinadya o hindi ni Shen Qiao. Kumalat ang balita kay Su Yurong. Bago matapos ang trabaho noong Biyernes, dumating si Shen Qiao para kumuha ng mga materyales. Habang dumaan siya sa tabi ko, mahinang sinabi niya, Linyu, narinig ko na pupunta ka sa likod ng bundok kasama si Wenyu bukas. Hindi malakas ang boses niya. Ngunit sapat na marinig ng presidente na dumaan sa pinto. Bago pa ako makapagpaliwanag, nag-vibrate ang telepono ko. Notification sa buong grupo ng Student Council. Maraming notification. Sa umaga ng Sabado sa linggong ito, alas 9 ng umaga. Ang Student Council ay magdaraos ng isang thematic learning session sa construction ng bagong panahon ng kultura ng campus na may pamagat na Young People's Responsibilities. Lokasyon, Conference Hall sa ika-3 palapag ng Comprehensive Building. Ang mga sumusunod na miyembro ay inaasahang makadalo. Linyu ay pangatlo sa listahan. Tinitigan ko ang notification. Alas 5:30 ng hapon noong Biyernes, ang chairman ng Student Council ay biglang humiling na sinasabing ang paksa ay mahalaga at kailangang pag-aralan kaagad. Guru Linyu, huwag mo na akong tanungin. Hindi ko pa nagagawa kahit ang mga slide ng EA. Alas 9 ng umaga ng Sabado, umupo ako sa conference hall sa ika-3 palapag ng Comprehensive Building. Sa entablado ay si AC Zeng, isang propesor na pansamantalang inanyayahan. Nagtuturo siya ng masigasig. May 9 na tao na nakaupo sa harap. 9 na tao ang nakaupo sa isang conference hall na may kapasidad na 200 tao. Nakikinig sa isang malalim at malaking learning session. Ang malawak na espasyo ay maririnig ang mahinang tunog ng air conditioner. Ang pinaka-nakakabaliw ay hindi iyon. Sa kalagitnaan, tumingin ako sa likod para kumuha ng tubig at nakita ko si Su Yurong na nakaupo sa likuran ko. Nakasuot siya ng beige na coat at salamin. Hawak niya ang isang notebook at nagsusulat. Napatigil ako. Kailan siya dumating? Hindi ba siya ang organizer? Bakit siya nakaupo sa harapan? Nang umagang iyon, parang may radar ang likod ko, alam kong nasa likuran ko siya. Pero hindi ako makalingon. Sa break ko, nagpunta ako sa banyo, dumaan sa hilera ng upuan niya. Palihim kong sinilip ang notebook niya, puno ng mga letra, pero tiyak na hindi ito minutes ng meeting. Dahil nakita ko ang isang linya, sururong, nabaliw ka na ba? Ulit-ulit. Halos mapatawa ako, pinigilan ko na lang. Nagmamadali akong umalis, pero mabilis ang tibok ng puso ko. Hindi takot, kundi sa sandaling iyon, bigla kong naramdaman na kung magpapatuloy pa kami. Pareho kaming mababaliw. Ang mga tala mula sa study group ng Lunes at Sabado. Nilagay ko sa file holder sa labas ng opisina mo. Kung hindi ka titingin ng maigi, hindi mo makikita, pero alam kong titingnan mo. Ang mga drawing na ginawa ko para sa kanya, palagi niyang ini-zoom in ng 200% para suriin. Alas 2:16 na minuto. May narinig na mahinang tunog mula sa opisina ng chairman. Tumakbo si Shen Qiao papasok at paglabas niya, kakaiba ang ekspresyon niya. Sinabi niyang nalaglag ang thermos ni Chairman Luo. Alas 2:22, lumapit si Shen Qiao sa mesa ko. Umuulan. Sinabi ng chairman na pumasok ako. Pagbukas ko ng pinto, nakaupo si Su Yurong sa likod ng mesa. Ang screen ng computer ay naka-freeze sa hidden layer ng poster na yon. Nakataas ang mga kamay niya, putlang-putla, nakatingin sa akin, na parang sinasabi, Shen Yizhuang, may malaking kaso ngayon. Isara mo ang pinto. Isinara ko ang pinto. Nagtanong siya, nakita mo ba? Sabi ko, nakita ko. Pero hindi ko masyadong nakita, sumulyap lang ako. Tinitigan niya ako, na parang hinuhusgahan kung nagsasabi ako ng totoo. Tahimik ang opisina ng matagal. Pagkatapos ay nagsalita siya. May iba ka pa bang kailangan? Dapat ay sinabi kong wala at lumabas na. Ito ang pinakapamilyar kong ligtas na ruta. Mahigit kalahating taon na akong gumaganap nito, perpekto na. Pero noong hapon na yon, marahil dahil sa alaala ng study group na may 9 na tao, marahil dahil sa sinabi niyang, Su Yurong, nabaliw ka na ba? Marahil dahil sa tasa ng mainit na Amerikano, marahil dahil sa memo ko. Hindi ako umalis. Sabi ko, Chairman Su, may kasintahan si Wenyu. Noong Sabado, tinawag niya ako sa likod ng bundok dahil gusto niyang tulungan ko siyang maghanap ng lugar para sa proposal. Si Jiang Yan ay kakilala ko rin. Baka nagkamali ka. Lumitaw ang isang maliit na bitak sa ekspresyon ni Su Yurong. Hindi ako nagkamali. Ang pagbabago ng staff ay normal na arrangement. Tumango ako.
Kung gayon, ang pag-aaral ng 9 na tao noong Sabado ay normal na arrangement din. Lumaki ang bitak. Hindi siya nagsalita. Naalala ko, ikaw ba ay umiiwas sa akin nitong mga nakaraang araw dahil sa mensahe noong gabing iyon? Natapon ang ballpen sa mesa niya, malinaw ang tunog. Masyado kang nag-iisip. Lumabas ka. Nakatayo ako at hindi gumalaw. Umuulan, lumabas ka. Noong gabing iyon. Ang 53 na mensahe na pinadala mo, hindi ako nakatulog. Sa opisina, biglang may pumasok. Narinig ko ang tunog ng bola ng basketball na tumatama sa labas ng bintana. Narinig ko ang tunog ng paghila ng upuan sa pasilyo. Narinig ko ang pagtigil ng kanyang paghinga sa isang hilera. Ang kanyang boses ay mahina. Ano ang sinabi ko? Gising ako, binasa ko sila isa-isa. Ang kalmado sa mukha ni Suyorong. Sa sandaling iyon ay nasira. Hindi paglaki ng dibdib, kundi ang buong pagkatao ay parang tinamaan ng kung ano. Mabilis na namula ang kanyang mga mata. Tiningnan niya ako, nanginginig ang kanyang boses. Kung gayon, bakit mo sinabi yon kinabukasan? Kinuha ko ang aking telepono mula sa aking bulsa at binuksan ang voice recorder para sa kanya. Ang pamagat ay nakalagay ng maliwanag doon, ebidensya na maaaring gusto ni Suyorong si Lingyu, at pagkatapos ay binuksan niya ang telepono at yumuko para basahin ito. Sa una ay kumunot ang kanyang noo, pagkatapos ay lalong namula ang kanyang mga mata. Marso 18. Pagkatapos ng panayam, si Suyorong ay halatang malamig ang mukha, ngunit pinaalalahanan ako na itali ang aking sintas ng sapatos nang lumabas ako. Mayo 16 na, sinabi ni Suyorong na magulo ang aking pag-compose ng litrato. 3 araw pagkatapos nito, isang aklat sa panimulang litrato ang lumitaw sa bookshelf ng Departamento ng Propaganda. Ang Inait Lele ay napunit. Hunyo 7. Nang dumaan siya sa pantry, narinig niya akong nagsasabing gusto ko ng Osmanthus Oolong. Kinabukasan, isang buong kahon ng Osmanthus Oolong ang lumitaw sa pantry. Hulyo 13, ang summer registration form binigay niya sa akin ang pinakamadaling posisyon. Ang dahilan ay ang aking kasanayan sa pag-aayos ng materyales ay mas mahusay, ngunit ang posisyon na yon ay hindi kailangang maarawan. Oktubre 1. Nag-post siya ng buwan sa kanyang Moments, binura ito 3 minuto pagkatapos. Kumuha ako ng screenshot at nakita ang aking likod habang nagbabantay sa playground sa sulok ng larawan. Nobyembre 10, tila nagsiselos siya, kaya pinalitan niya ang visual director ng Xiaoqing. Kabuang 87 mga entry. Binuksan niya ito mula sa itaas hanggang sa ibaba, patuloy na gumagalaw ang kanyang daliri. Pagkatapos mag-scroll, tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay namumula ng husto. Alam mo na, sabi ko, hindi ako bobo. Lagi kong alam. Naging mahina ang kanyang boses. Kung gayon, bakit? Dahil ikaw si Suyorong, sabi ko. Napakabuti mo. Masyado kang mabuti na hindi ako nangahas na basta-basta kang hawakan. Natatakot akong magkamali ako, lalo na kung hindi ako nagkamali. Kung ito ay isang biglaang bugso lamang, ako ay mapapahiya kung tatanggapin ko. Kung talagang gusto mo ako. Lalo na hindi kita maaaring pilitin. Pagkatapos ng mahabang paghihintay, bigyan ka ng sagot ng basta-basta. Nagpaos ako. Karapat-dapat ka sa isang formal, malinaw na personal na tugon. Ang purong kabutihan ni Suyorong ay may mga luha na nakabitin sa kanyang mga pilikmata. Ngunit pinipilit niyang huwag itong hayaang mahulog. Sabi ko, Chairman Su. Hindi siya nagsasalita. Gusto rin kita. Gusto na kita noon pa man. Biglang tumulo ang kanyang mga luha, umiyak siya ng malakas. Habang umiiyak ay kinuha niya ang mga dokumento sa mesa. Itulak mo pa dito sa akin. Isipin mong babatuhin mo ako. Gusto ko talagang hilahin ka pabalik mula sa likod ng bundok. Pinipigilan ko ang tawa ko. Responsibilidad ng 9 na tao. Kinuha niya ang dulo ng panulat. Sinagap ko. Umuulan, pangit ka. Makikita mo ang mensahe at magpapanggap ka pa na walang nangyari. Ang puso mo ba ay gawa sa konkretong gusali? Kinukumpirma ko lang. Ano ang kinukumpirma mo? Sinigurado ko na hindi ka lang nagtitake ng pagkakataon. Lumuluha pa rin siya, pero bahagyang sumidhi ang gilid ng kanyang labi. Mabilis niya itong pinigilan. Lumapit ako ng isang hakbang. Sa totoo lang, noong unang panayam pa lang. Napansin na kita. Tumingala siya. Kailan? Tinatanong ako ng propesor kung bakit ako nag-apply sa departamento ng promosyon. Sabi ko, dahil may aircon dito. Natahimik ang lahat ng nanonood. Pinigilan mo ang iyong mga labi ng 3 beses. Nagulat si Suyorong. Sabi ko, noon pa man, naramdaman ko na hindi ka kasing lamig ng tignan mo. Umiiyak na naman siya. Sa pagkakataong ito, walang nanggugulo. Yumuko lang siya, bahagyang nanginginig ang balikat. Pagkaraan ng ilang sandali, suminga siya. Sa isang boses na parehong masungit at malambot, sinabi niya, may mali sa memo mo. Alin? Hunyo 21. Hindi ko ba sinabing ang ganda mo sa puting shirt? Ano ang sinabi mo? Bulong niya. Halos hindi ko marinig. Sabi ko, ang ganda ni Linyu ngayon.
Tapos na ako. Tang. Tinulungan ako ni Shen Qiao na maging sibilisado. Hindi ko napigilan ang aking tawa. Si Suyurong ay nagalit sa pagkakalito. Binato niya ulit ako ng isang tissue. Namula si Suyurong sa buong katawan, mula tenga hanggang leg. Pagkatapos, gumawa siya ng isang operasyon na halos himala. Sa loob ng 3 segundo, nawala ang lahat ng kanyang emosyon, at bumalik siya sa kanyang nakangiting mukha. Umupo siya ng tuwid. Boses na parang pang-opisina. Maaari ka nang umalis. May iba ka pa bang komento? Tumango ako. Sijpo, Chairman Su. Mag-ingat sa iyong kilos sa opisina. Sijpo, Chairman Su. Paglabas ng pinto, lumiko sa kaliwa. Sijpo, Chairman Su. Talaga bang aalis ka? Huminto ako. Namula ulit siya. Huwag kang umalis. Bumalik ka. Ang mga sumunod na pangyayari. Kapag sinasabi sa labas, napaka-natural. Ang presidente ng Student Council at ang staff ng promosyon, dahil madalas silang nagtutulungan, naging pamilyar sila. Naging magkasintahan sila ng kusa. Ngunit ang totoong sitwasyon ay, mula sa pagtatapat ni Suyurong hanggang sa pagiging magkasintahan, nagkaroon pa rin ng hindi mabilang na nakakatawang hakbang. Una, lihim. Seryoso niyang ipinag-utos. Sa opisina ng Student Council, kailangan nating maging malaya. Ang dahilan ay ako ang presidente. Ikaw ay trabaho. Hindi maganda ang epekto kung kumalat. Sabi ko, okay. Kaya nagkaroon ng ganitong eksena. Nakatayo siya sa harap, nagpapaliwanag ng proseso ng pagpupugay. Tiningnan niya ang lahat ng departamento, tahimik na nilagpasan pa rin ako, pero sa ilalim ng mesa. Ang dulo ng kanyang sapatos ay bahagyang tumama sa aking sapatos. Yumuko ako at nakita niya ang maliliit na leather shoes na sinabi kong hindi maganda ang sukat noong huli. Nagpadala ako sa kanya ng email ng kumpirmasyon. Ang rehabilitasyon ay naka-schedule para sa mga promotional posts ng pagpupugay. Sumagot siya na natanggap na niya. Pakiusap na isulong ayon sa mga punto. Mukhang normal, ngunit ang pangalan ng rehabilitasyon ay kumain ng malatang o nilagang sabaw ngayong gabi. Buksan ang file, mayroon talagang schedule ng pagpapalabas. Ang ikalawang worksheet ay may nakatagong drop-down menu. Ang mga pagpipilian ay malatang, nilagang sabaw. Pareho ninyong gusto, kayo na ang magpasya. Kung hindi kayo sasagot, kakain ako sa kantin. Pinili ko ang malatang. Makalipas ang 3 segundo, sumagot siya sa email ng Enero. Sa susunod na segundo, lumabas ang WeChat. Tara na, bago matapos ang klase, tingnan natin ang mga pinto. Noong nagkasakit ako, nag-post siya ng abiso sa grupo ng Student Council na nagbabala na ang temperatura ay nagbabago ng malaki kamakailan, kaya't pinapaalalahanan ang lahat ng miyembro ng departamento na magpainit. Mukhang ordinaryong pagmamalasakit ng Pangulo, ngunit makalipas ang 10 minuto, inilagay ni Shen Qiao ang isang bag sa aking mesa. Mayroon itong gamot para sa sipon, patch para sa lagnat, at pastilles para sa lalamunan. Mayroon ding isang sticky note na nagsasabing uminom ng maraming mainit na tubig. Hindi ako si Shen Qiao. Ang sulat ni Shen Qiao ay bilog, ang sulat ni Suyurong ay sarado. Sa kanya mismo. Tinanong ko si Shen Qiao kung sino ang nagbigay. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Shen Qiao. Ang pondo ng pagmamalasakit ng paaralan. Sabi ko, ang pondo ba ng pagmamalasakit ng paaralan ay namamahala rin sa mga lasa ng pastilles para sa lalamunan. Sinabi ni Shen Qiao na ang pondo ay napakatao. Lumabas ako ng paaralan para lumahok sa kompetisyon ng 2 araw. Pagbalik ko, nawala ang jacket ko. Nagtanong ako sa paligid, at sa huli ay personal na sinabi ni Shen Qiao sa akin. Ang iyong jacket ay nasa opisina ng Pangulo. Tanong ko, bakit? Tahimik si Shen Qiao ng 2 segundo. Sinabi ng Pangulo, ang iyong jacket ay nakasabit sa sandalan ng upuan at nakakaapekto sa pangkalahatang imahe ng Student Council. Kailangan itong pansamantalang itabi. Sabi ko, pansamantalang itabi ng 2 araw. Sinabi ni Shen Qiao na tiningnan niya ito ng 3 beses habang hawak ito. Pangatlong beses na nahuli ako. Sinabi niya na sinusuri niya kung ang tela ay sumusunod sa mga pamantayan para sa pagsuot ng mga voluntaryo ng paaralan at kung ang tela ay sumusunod sa mga pamantayan. Natawa ako ng 3 minuto matapos marinig ito. Nang malaman ni Suyurong na natawa ako, seryoso niyang sinabi. Masyadong madaldal si Shen Qiao. Papalitan ko siya sa huli. Sabi ko. Matapos siyang palitan, sino ang tutulong sa akin na mangalap ng impormasyon? Tiningnan niya ako at pagkatapos ay mahinang sinabi. Kaya huwag muna siyang palitan. Si Luye ang huling nakapansin na may mali. Isang araw sa kantina, tiningnan niya ako. Kakaiba ka kamakailan. Tanong ko, saan kakaiba? Dati araw-araw mong sinasabi na si Suyurong ay kasing lamig ng isang halimaw na estatwa sa harap ng gusali ng administrasyon. Ngayon ay hindi mo na sinasabi yon. Sabi ko, mature na. Nakakunot noo si Luye. Hindi ka ba na-brainwash niya? Hindi mo siya gusto, di ba? Yumuko ako para kumain. Napahampas sa mesa si Luye. Tapos na. Kayo na matagal na inaapi ng chairman, sa huli ay nagkakaroon ng ilusyon. Gising na, kapatid.
Siya ang bundok ng nyebe, siya ang nagkatawang tao na panuntunan. Noong nakaraang pagpupulong, sinabi niya rin na ang poster mo ay parang maliit na advertisement sa post ng kuryente. Napangiti ako. Alam ko na ang katotohanan noon. Gustong-gusto talaga ni Suyorong ang poster na yon. Ngunit nakita niya akong nakatayo sa tabi ng projection, ipinapaliwanag ang diskarte sa disenyo, at kapag seryoso akong nagsasalita, kumikinang ang aking mga mata. Ninerbiyos siya at nabasa niya ang walang pagwawakas ang kabataan bilang walang pagwawakas ang pinta ng kabataan. Nabaliw siya agad. Para ipakita na ang layout ay hindi stable pagkatapos ng pagpupulong. Mag-isa siyang gumawa sa opisina ng kalahating oras, nag-isip ng 17 paraan ng pagkaligtas, at sa huli ay pinadalhan ako ni Shen Qiao ng isang baso ng Osmanthus Oolong. Ito ang pinakamalaking kabaitan na nagawa niya noon. Ganito si Suyorong. Lahat ng pag-aalala ay hindi direktang ipinapahayag. Hindi siya makapunta sa akin ng direkta, kaya dumaan siya sa sekretariat, sa pantry. Isang anunsyo sa Student Council Group at isang hindi maipaliwanag na dokumento. Ngunit hindi ko ito inisip, sa katunayan, sa tingin ko ito ay nakakatuwa. Hindi ko na kailangang balikan ang mga tala para kumbinsihin ang aking sarili na hindi ko lang iniisip na mahal niya ako, dahil ngayon. Ang ebidensya ay nasa harap ko araw-araw, pinapatahimik ang kanyang sariling pagkabalisa. Di nagtagal pagkatapos naming maging opisyal, isang gabi. Biglang nagtanong sa akin si Suyorong, tungkol sa talaarawan noong Sabado na learning session, hindi mo ba talaga nakita? Sabi ko, wala talaga. Nakita ko lang na nagsulat ka na sira ang ulo mo. Huminga siya ng maluwag. Nasaan ang papel na yon? Sabi ko, hindi ba ito nakalagay sa may pintuan ng opisina mo sa folder? Kumunot ang noo niya, hindi ko nakita. Natigilan ako. Pagkatapos ay binuksan namin ang buong opisina, hindi namin nakita. Ang ekspresyon ni Suyorong ay paulit-ulit na nawala at lumitaw sa pagitan ng buti na lang at paano kung may makakuha. Sa huli sabi niya, hayaan na. Siguro kinuha na ito ni Aunt Bauji. Kahit na walang nakasulat na mahalaga. Huminto siya ng 2 segundo. Mukhang nakasulat ang pangalan ko. Huminto muli. Nakasulat din ang pangalan mo. Nagbago ang kanyang mukha. Tapos na. Pinaamo ko siya. Pagkatapos kong ilagay ang folder sa pintuan ng opisina noong araw na yon, kinabukasan ng umaga ay bumalik ako. Natakot akong baka makuha talaga ng iba. Nang walang tao sa opisina, tahimik ko itong kinuha. Ngayon, tahimik itong nakalagay sa isang shelf sa silid-aklatan ng aking dormitoryo. Inilabas ko ito at tiningnan. Sa harap, may mga sulat na nakasulat, Suyorong, nasiraan ka na ba ng ulo? Suyorong, kumalma ka. Suyorong, huwag kang magwala. Gumawa ka ng draft mula sa simula. Sa huli, halos mabutas ang papel. Binuksan ko ang likod. Hindi marami ang mga salita sa likod. Ngunit ang bawat salita ay paulit-ulit na isinulat, na parang isang elementarya na nagsasanay na magsulat ng kanyang pangalan, Linyu Suyorong. Linyu Suyorong. Hindi ko maintindihan ang sinukilang formal, pero parang matamis. Ang nobyo ni Linyu. Nahulog, hindi mahulog. Bahala na, ganyan na lang. Matagal kong tinitigan ang papel na yon. Kumuha ako ng litrato at ipinadala ito sa kanya. Pangulong Su, ito ang pinakaseryosong tala sa pag-aaral na nakita ko mula sa iyo. Pagkatapos ng 3 segundo, sumabog ang kanyang mensahe. Binura ko. Bawal tumingin. Paano mo nakuha yon? Hindi ba nawala ang papel na yon? Nilinlang mo ako, Linyu. Sinabi ko, natatakot ako na may makakuha nito. Pangalagaan ko para sa iyo. Nagpadala siya ng maraming exclamation points, pagkatapos ay, tapos ka na, patay ka na, bukas, tatanggalin ko ang iyong mga ad at lahat ng bagay. Hindi, kung tatanggalin ko, hindi ka na makakapasok sa opisina. Bahala na. Huwag ko munang tanggalin. Pagkatapos ng 2 minuto, nagpadala ulit siya. Huwag mong burahin. Sinabi ko, huwag ko na buburahin. Sinabi niya, mas mabuti pang burahin mo na. Pagkaraan ng ilang segundo. Bahala na. Iwan mo na lang. Magiging akin ka na rin naman. Sinabi ko, Pangulong Su, sinabi niya. Tita, sinabi ko, gusto kong tawagin mo akong girlfriend. Tumahimik siya ng 1 minuto, pagkatapos ay nagpadala ng isang mensahe, maagang babala. Hindi ako handa. Sinabi ko, babala. Gusto kong tumawag ng girlfriend. Nagpadala siya ng 1 tuldok. Pagkatapos, nagpadala ulit siya, nahangka. Mag-reboot pagkatapos ng 5 minuto. Pagkalipas ng 5 minuto, nagpadala siya ng ulan. Ang iyong mga tala, patuloy mo pa bang itatala? Ano ang nakasulat sa ika-88 na entry? Nag-isip ako at nag-type, Nobyembre 15. Hiniling ni Suyorong na tawagin ko siyang girlfriend. Nasira ang system sa lugar. Sanhi ng pagkabigo, sobrang tamis. Sinabi niya, bata. Pagkalipas ng sandali, nagpadala ulit siya, pero pwede mong itala. Sinabi ko, magandang gabi, girlfriend. Agad siyang sumagot, nagbabala na ako. Sinabi ko, huli na.
Sinabi niya, nagsisimula ng magulo ang tibok ng puso ko. Ikaw ang bahala. Sinabi ko, gaano katagal ang pananagutan? Sinabi niya, kailanman. Deal. Sige, hindi na ako magpapadala. Ang huling pangungusap, sinabi mo, ano ang sasabihin mo? Sabihin mo na mahal mo ako. Mahal kita. Sinabi niya, hindi rin biro ang pangungusap na ito. Alam ko. Paano mo nalaman? Ang ika-89 na entry. Si Suyurong mismo ang umamin. Ebidensya malinaw at hindi mapapasubalian. Sinabi niya, Linyu, lalo kang nagiging matalino ngayon. Saan mo nakuha yan? Sabi ko, sa kasintahan ko. Nag-upload siya ng walang babala. Napatawa ako at tinakpan ang telepono ko sa tabi ng unan. Maingay ang dormitoryo kagabi, naglalaro si Lu. May sumigaw sa itaas dahil sa pagkabigo, at may sumigaw sa ibaba dahil walang pera para sa mainit na tubig. At ang katahimikan sa puso ko ay hindi kapanipaniwala. Para bang ang napakahabang ulan na pinakahihintay ko ay nahulog sa aking palad. Walang masasabi. Si Surong ay hindi pangkaraniwan. Sinasabi sa forum ng campus na ako ang katatawanan ng ksida. Sabi ng mga guro, ako ay seryoso. Sabi ng mga kaklase, ako ay mahinahon. Hindi nila alam. Sa tuwing nakakaranas ako ng ulan, ang lahat ng kahinahunan ay lumilipad. Ngunit sa kabila nito, lahat ng mga nakakabahalang sandali ko ay sa huli ay eksaktong nahuhulog sa kanyang palad. Unang beses kong makita si Linyu sa ilalim ng ulan noong araw ng pagpaparehistro ng mga bagong estudyante. Napakaliwanag ng araw noon. Nakaupo ako sa likod ng booth ng recruitment ng Student Council, nakatingin sa lahat ng mga form, at inaantok na gusto kong ilagay ang aking sarili sa isang kahon. Pagkatapos ay dumating siya na may hawak na mga dokumento. Ang puting damit ay medyo luma at ang kanyang buhok ay nagulo ng hangin. Hawak pa rin niya ang gusot na mapa ng campus. Nagtanong siya, ate, saan ang registration para sa Public Relations Department? Bago pa man ako sumagot, ang kanyang mga paa ay nadapa sa isang banner. Napatid siya at halos mailat ang lahat ng mga dokumento sa akin. Lahat sa paligid ay tumawa. Gusto ko ring tumawa, ngunit napigilan ko ito dahil noong tiningnan niya ako. Ang kanyang mga mata ay maliwanag, bahagyang nahihiya, at napakaseryoso niyang sinabi. Paumanhin, ito ang unang beses ko dito. Noon, napalampas ang tibok ng aking puso. Napakababa ng tingin ko sa sarili. Nang maglaon, sa interview para sa Student Council, siya ay dumating talaga sa Public Relations Department. Tinawag siya ng guro kung bakit gusto niyang sumali sa Public Relations Department. Nag-isip siya ng seryoso ng 3 segundo at sinabi. Dahil may air conditioning sa opisina ng Public Relations Department. Ang silid ng pulong ay malamig at ang mga mukha ng ilang guro ay komplikado. Halos matawa ako, kaya yumuko lang ako at nagkunwaring nagbabasa ng mga materyales. Tapos na ang interview. Tinawag ako ng guro para sa aking opinyon. Sabi ko, malinaw siyang nagsasalita. Ang kanyang reaksyon ay natural. Maaari siyang tanggapin. Napakatahimik ng boses ko. Ngunit ang tibok ng aking puso ay nagulo na parang may nagtatayo ng entablado sa aking dibdib. Mula noon, nagsimula ang aking kapahamakan. Matapos sumali si Linyu, araw-araw akong nagsasanay kung paano mapanatili ang pagiging formal ng presidente sa harap niya. Ang resulta ng pagsasanay. Kapag dumaan si Linyu sa pintuan ng opisina, agad akong upo ng tuwid at magkunwaring nagbabasa ng mga dokumento. Sa katunayan, ang aking peripheral vision ay sumusunod sa kanya. Kapag kumuha siya ng tubig sa pantry, bubuksan ko ang mga blind sa isang siwang. Sa katunayan, ilang beses na akong muntik nang mahuli niya. Kapag nagpupulong siya, nagsasalita ako ng seryoso. Sa isip ko, ang kanyang boses ngayon ay medyo garalgal, baka kulang sa tulog siya kagabi. Pagkatapos ay narinig ko ang mahalagang punto. Si Linyu ay may lagnat. Gusto kong bigyan siya ng gamot, ngunit hindi ako naglakas loob na dalhin ito ng personal. Kaya sinabi ko, ang Student Council ay nagmamalasakit sa kalusugan ng mga miyembro, at pinapunta ko si Shen Qiao na maghatid. Gusto ni Linyu ng American coffee. Hindi ako mapakali na bumili ng coffee para sa kanya, kaya inanyayahan ko ang buong Student Council. Naiwan ang jacket ni Linyu sa opisina. Gusto ko itong manatili ng isang araw pa, kaya sinabi ko na ito ay nakakaapekto sa pangkalahatang imahe, kaya't dinala ko ito sa aking opisina pansamantala. Habang nasa interim, binitbit ko ito at binasa ng 3 beses. Sa ikatlong pagbabasa, si Shen Qiao ay huminto sa akin. Naisip ko bigla, hindi ko masusuri kung ito ay naayon sa mga patakaran ng aktibidad. Matagal na natahimik si Shen Qiao, sinabi niya, mahirap ka, Chairman. Alam kong kinukutya niya ako, pero magaling siyang sekretarya. Hindi bababa sa hindi siya tumawa sa harap ko. Nang ipadala ni Linyu ang pinakamahabang mensahe, naglalagay ako ng face mask sa dorm. Sinabi niyang bibitaw na siya. Nagkaroon na siya ng sapat sa malamig kong pagtanggap. Nang makita ko ang mga salitang iyon, parang umugong ang utak ko. Ang unang reaksyon ko ay hindi galit, kundi takot. Natakot akong umalis siya. Natakot akong isipin niya na kinamumuhian ko siya,
natakot akong ang pagmamahal na itinago ko sa loob ng mahabang panahon ay maging malamig sa kanyang mga mata. Nagpadala muna ako ng formal na tugon dahil gusto ko pa rin ng kaunting dignidad. Pero hindi siya sumagot. 1 minuto hindi sumagot, 2 minuto hindi sumagot, 3 minuto hindi sumagot. Nagsimulang bumagsak ang lahat ng aking pangangatwiran. Inisip ko siya na nakaupo sa tabi ng artipisyal na lawa, hinahangin. Inisip ko siya na umaalis sa lahat ng student council ng buong gabi. Inisip ko siya na hindi na darating sa opisina bukas. Kaya nagsimula akong magpadala ng mga mensahe nang walang tigil, mula sa mga regulasyon hanggang sa mga trend sa internet. Mula sa mga trend sa internet hanggang sa mga banta, mula sa mga banta hanggang sa paglilipat ng pera, sa wakas ay nagpadala ako ng mahal kita. Nang maipadala ko ito, nanlamig ang mga kamay ko. Gusto kong bawiin. Pero lumipas na ang oras. Kaya naisip ko, bahala na. Baka natutulog siya. Siguro kapag nagising siya, iisipin niyang nananaginip siya. Kaya nagpatuloy ako sa pagpapadala. Habang mas marami akong pinapadala, mas nagiging hindi ako ang sarili ko. 3:00 ng madaling araw, nakaupo ako sa balkonahe ng dorm. Tuyong-tuyo na ang face mask ko, walang sagot sa cellphone ko. Bigla akong gustong umiyak. Naalala ko ang unang beses na hinampas siya ng banner. Naalala ko ang sinabi niya sa interview na walang aircon ang publicity. Naalala ko kung paano pagkatapos ng bawat kritisismo ko, mayroon pa rin siyang masigasig na pagbabago. Naalala ko noong iniabot niya sa akin ang mga materyales at ang mga bahagi ng segundo na dumampi ang kanyang kamay sa likod ng aking kamay. Habang mas iniisip ko, mas lalo akong nalungkot. Katawa-tawa sa West University, umiiyak ako sa balkonahe ng dorm na parang pusang naligaw. Kinabukasan ng umaga, natanggap ko ang kanyang tugon. Bawat salita ay formal. Bawat pangungusap ay malayo. Chairman Su, pasensya na po. Binabawi ko ang aking sinabi tungkol sa pagbibitiw. Hindi ko tatanggapin ang pera. Magtatrabaho ako gaya ng dati ngayon. Hindi niya binanggit ang imahal kita o ang mga walang kabuluhang mensahe. Parang kagabi, ito lang ay sa akin. Tinabunan ko ng cellphone ko ang mesa. Matagal akong nakaupo bago ako naghugas ng mukha. Nagpalit ako ng damit, pumunta sa opisina. Isinara ko lahat ng blinds. Sinabi ko sa sarili ko, Suyorong, tapos na ito. Hindi kanya gusto. Malinaw na ang kanyang ugali. Ikaw ang chairman. Hindi mo na siya pwedeng bigyan ng pressure. Hindi ka na pwedeng umasa ng walang dahilan. Hindi ka na pwedeng. Pero nang pumasok siya, hindi ko napigilan na tingnan siya ng 1 segundo. Gusto kong tanungin. Hindi mo ba talaga nakita yung sulat na gusto kita? Pero ang lumabas sa bibig ko ay, mali yung zipper mo. Sabi niya, sige, tapos umalis na siya. Pagkaalis niya, nakahiga ako sa mesa, tahimik na nabasag ang puso ko. Maya-maya, hinalikan niya ang noo ko. Ginamit ko ang 3 segundo para bumalik sa pagiging chairman at pinapaalis siya. Pagkalipas ng 3 segundo, nagsisi ako ulit at tinawag siya pabalik. Tumalikod siya at tumingin sa akin. Ngumiti siya. Ang ngiti na iyon ay iba sa ngiti niya sa iba. Ito ay banayad at mainit. Parang isang tagsibol na para lang sa akin. Sumusumpa ako, si Suyorong, ay nanalo na ng maraming parangal sa buhay na ito. Nanalo na ng maraming beses at nakagawa ng maraming magagandang tagumpay. Ngunit ang ngiti ni Lingyu ay ang pinakamagandang tagumpay na nakuha ko. Makalipas ang ilang araw, nakaupo kami sa field sa likod ng library. Nag-ilaw ang cellphone niya. Sumilip ako para tingnan ito. Isang paalala sa memo. Iri, 89, sabi ni Suyorong, gusto niya ako. May ebidensya. Hindi ito maaaring tanggihan. Nagsimulang sumakit ulit ang tenga ko. Agad niyang idinagdag. Babala, magsisimula na akong sumigaw ulit. Mahal ko. Tumingin ako sa libro, nagpapanggap na kalmado, ngunit hindi ko nabuklat ang pahina sa loob ng mahabang panahon dahil alam kong nagulo na naman ang tibok ng puso ko. Ngunit sa pagkakataong ito, ayokong itago. Bahagya kong hinawakan ang kanyang mga daliri. Sinabi niya, anong problema? Tumingin ako sa puno ng tanso sa harap at mahinang sinabi. Lingyu, gusto kita. Hindi rin ito biro. Ang tagsibol ay hindi dumarating ng marahas. Ito ay sa isang araw lamang, may taong nakatayo sa harap mo at seryosong nagsasabi sa iyo, gusto rin kita. Pagkatapos ay inabot mo ang iyong kamay at nalaman mong palagi siyang nandyan.